Hi guys, mga ka-friendship! Heto nga pala ang aking na-harvest na dahon ng ampalaya sa aking beranda. Magluluto tayo ng ginisang munggo. Ayan po, hugasan natin mabuti ang dahon. Tingnan natin, baka may mga odd o insekto. Pero malinis na siya guys. Tinignan ko yung wala eh. Ayan, hugas na mabuti. Tapos na. At ito po ang mga ingredients. Ayan po yung ampalaya. Hiniwa-hiwa ko na po yan at nakababad sa tubig na may asin. At 500 grams munggo, sibuyas, bawang, kamatis, at hipon na walang balat. Nakaboil na po siya, luto na. Ayan, karneng baboy at gagamit tayo ng chicken, Knorr cube, paminta, patis, at ayan yung dahon ng ampalaya. Gagamit tayo syempre ng tubig. Ayan. At itong munggo, huhugasan natin ng mabuti rin yan. Diba? Hugasan natin mabuti yan. Kasi nugasan ko yan, merong kulay. Pag wala na yung kulay at clear na yung tubig, okay na yan guys. Ayan diba? Pag clear na yung tubig, hugas na siya. At pagkatapos niyan, papakuluan natin yung munggo sa kaldero natin. Ilalagay yan. Medyo malaking kaldero. Ang paglagyan ko niyan. Kasi marami-rami din yan. 500 grams. Oh. At ang tubig, ganyan kahalating kaldero. At pag yung medyo nawawala-wala na yung tubig niya, dagdagan nyo na lang guys. Okay, habang nagpapakulo tayo ng munggo doon, papakuluan din natin itong karne, papalambutin. Sangkutsa natin yan. Diba? Para mabilis. 2 kalan ang gamit. O, yan. Doon sa kabila, yung palambot na munggo ito. Sa kabila naman, yung pinapalambot natin na karne ng baboy. Parang nahihirapan ako. Ipapalit ko, change ko ng position to. Dito ko ilalagay yung kawaling isa. Ayan. Nilipat ko na guys. Okay lang kasi yan doon pinapalambot yung munggo. Dito ang main paggisa natin ng karne. Ayan guys, kumukunti yung tubig. Dagdagan nyo na lang yun sa munggo. At ito naman, marami pa rin tubig. Okay lang yan guys, kasi para malambot ang karne. Ginamit ko ditong karne guys, yung medyo wala siya taba. Mas okay yung may taba siya, para hindi na kayo maglalagay ng oil. Sa sariling taba na lang igigisa. At saka yung taba, diba, medyo malambot-lambot. Pag walang taba, medyo matigas ang karne, diba? Okay, diba? Wala siyang mantika, diba? Kaya, lalagyan natin ng oil. Wala siyang masyado mantika lumabas sa karne, guys. Ayan, pa-brown yung karne. Ayan, luto na yan. At yan, igilid muna natin sa gilid-gilid yan. At ilalagyan natin ang bawang. Gisa natin ang bawang dyan. Sunod-sunod na rin yan guys. Okay na. At sunod na rin natin ang sibuyas dyan. Ayan. Sibuyas marami. Mas masarap pag marami sibuyas guys. Kahit anong klaseng sibuyas. Pwede. Ayan. Ilagyan natin ng kamatis. Kamatis din. Gisin natin na mabuti. Ayan. Halo-haloin na natin at isama na yung karne. Medyo okay na kasi yung kamatis. Okay lang naman kahit hindi madurog yung kamatis eh. Maluluto rin yan guys mamaya. At lagyan na natin ng asin para dumikit na yung timpla sa mga lahok sa karne. Ayan, lagyan natin ng konting paminta. At yung paminta yan, natin ilalagay uli at lagyan natin 1 kutsarang patis at yung natira mamaya rin ilalagay. Basta ma-absorb yung
mga lasa dyan guys. Huwag natin bibiglain. Dahan-dahan natin ang pagtitimpla. Ito guys, oh. Luto na kasi yan, medyo luto na. Wala nang balat. Mas maganda walang balat guys para hindi siya abala sa pagkakain natin pag babalat, diba, ng hipon. Ayan guys, luto na yung munggo. Ilalagay na natin. Buhos na natin yan, oh. Okay. At kung gusto nyo masabaw guys, dagdagan nyo na lang ng tubig. Ayan sa akin, for me, ito konti lang ilalagay ko para malapot. Para, yan. Maglagay tayo ng Knorr chicken cube. Isang pampalasa yan. Pag wala kayo niyan, yung magic sarap. Wala ko kasi nun eh. Okay, lagyan natin lahat yung mga natirang mga rekado. Yung, ayan. Halo-haloin nyo lang ng konti guys. At ilalagay na natin ang ampalaya. Madali rin maluto yung ampalaya guys. Huwag nyong overcook. Ayan. At kung kulang pa kayo sa sabaw, dagdagan nyo na lang ng tubig. Kung gusto nyo talaga masabaw, ito, yung natitirang patis, ilagay na natin. At lalagyan ulit natin ng asin. Timplahin nyo guys kung gusto nyong patis or asin. Ako, dinagdag ko na lang dyan, asin. Ayan, medyo okay na siya guys. At lagyan ulit natin ng konting asin. Kasi tinikman ko guys, matabang pa siya. Kulang pang lasa para sa akin. Ayan, luto na guys. Timplahin ulit natin na last. O yan, tinikman ko guys. Okay na. Taman-tama ng lasa niya guys. At ipanghuhuli natin ang dahon ng ampalaya. At note guys, bago ko inilagay ang dahon ng ampalaya, off ko na yung apoy. Kasi mainit eh, madaling luto na rin yan eh. O, diba? Hinalo-halo ko na oh. Parang nawala na siya. Madaling maluto dahon kasi yan guys. Ayan, okay na. Ready na. Handa na ang kanin at pritong isda. Sa akin guys ah. Nagprito ako dyan. Ayan o. At yung hipon guys, okay lang siya. Hindi rin siya overcook. Kasi di ba pinanghuli ko siyang lagay. Tapos yung munggo. Okay guys, thank you for watching. Bye.